Alam niyo na ba itong bali-balita na ito tungkol kay Boying Rimulya? Alam niyo napanood ko ito sa TikTok, and akala ko gawa lang sa AI. Napanood ko rin ito sa social media sa Facebook. Hindi ako makapaniwala mga boss 'no. Nung pinanood ko yung video, hindi ko tinapos kasi sa pagkakaalam ko baka paninira lang o kaya gawa-gawa lang yung video na yon. Ang masama lang dun 'di ko na-save. Dapat na-save ko pala yung video. Pero totoo ito, confirm mga kababayan. Yung tungkol kay Boying Rimulya, may nag-leak daw ngayon na bali-balita. Hindi 'to tsismis, hindi rin 'to fake news mga kababayan dahil ito ay post ng Net25. Ito, shoutout sa ating mga, kababayan dito na makikinig sa ating vlog ngayon. Ito, Rimulya humingi umano ng malaking confidential funds mula kay Saldico. Nangyari ito mga kababayan ayon sa post ng ating source ng Net25 News Information. Sabi niya dito, inakusahan ng isang mababatas si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na humingi umano ng karagdagang 1.15 billion na confidential fund at intelligence funds mula kay dating House Appropriations Chair Saldico noong kalihim pa siya ng Department of Justice. Bah, kung totoo man ito mga kababayan, kasi yung napanood ko yung video ay may kausap si Boying Rimulya na humihingi siya ng dagdag na intelligent funds o confidential funds kay Saldico. Medyo maiksi kasi yung video na yun. Sana magawi sa inyo, ma-save nyo mga kababayan at i-comment nyo dito sa video ko. Ay grabe no, talaga. Sabi ko na nga ba alam niyo may kasabihan ng mga matatanda na kapag tumai ka, siguraduhin mo na malayo kasi mangangamoy at mangangamoy pag tumai ka sa bakuran. Ito, nagkaroon ng leak at nangamoy na nga. Noong DOG pa lang siya. Di ba ngayon si Boying Rimulya ay nasa ombudsman na. O ito, kabilang umano ito sa 1.5 bilyong kabuuang confidential at intelligence funds ng DOG para sa taong 2025. Bah, ang saklap nito mga kababayan Talagang kapani-paniwala talaga yung sinasabi ng mga 18 Marines na talagang nagdi-deliver sila ng pera na mali-malita sa mga bahay ng mga buhayang ito. Isipin niyo mga kababayan bakit nila ipinapakulong yung mga sumisigaw sa katotohanan? Bakit? Yan ang tanong ng taong bayan, bakit? Obviously naman ang nakikita natin sa gobyernong ito na walang hiya ang ginagawa nila na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anong nangyari? Anong epekto nito? Dumaan ang napakalakas na ulan at bagyo sa ating bansa. Ang nangyari sa ating mga kababayan ay lubog sa baha. Dahil pinakailaman nila at ninakaw nila ang pundo sa flood control project. Hindi lang pala sa flood control project ngayon ang may mga problema ngayon sa GOS or sa mga pagnanakaw sa bansa natin. Maging ang DepEd, nabasa ko rin sa isang abogado sa kanyang post na grabe pala ang nakawan talaga, sobra. Maging ang ibang-ibang mga ahensya sa ating gobyerno ay talamak ang nakawan. Tindi. Ginagawa tayong uto-uto ng gobyernong ito. Husgahan nyo na. Kaya dyan sa mga loyalista na nagtatanggol kay BBM, napakabubo nyo. Wala kayong alam sa ginagawa ng inyong presidente.